turn to the book of 1 Samuel chapter 15 and verse number 22. 1 Samuel chapter 15 and verse number 22. And Samuel said, "Hath the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice, and to hearken than the fat of rams." Heavenly Father, once again, we thank you for this time we could be able to study your word tonight. I pray that you would speak to everyone's heart. If there's anyone here, Lord, tonight that is not yet even saved, that he would come to the knowledge of the Savior, and those that have been saved already, they will obey you in the waters of baptism, and all of us obeying you in the kind of lives we should live for thee. In Christ and we pray, amen. You may be seated. Our text says, and I would like to use this text to speak of some very important subject here. Obedience better than sacrifice. Obedience better than sacrifice. Of course, in the Old Testament, sacrifices were done through animal sacrifices, right? Where they would kill a lamb or a cow or a goat or a turtle dove. Many of them, they pay much for that and sacrifice it on the altar. That's in the Old Testament. Today, next week, we're going to see a lot of Filipinos who are religious that would be sacrificing something to God, isn't it? Sila ay magpipinitensya, kuno. Diba? Magsisimula yan siguro ng Biyernes. Sila ay maglalakad ng malayo, nakapaa, sa init ng araw. May daladalang krus. Gagayahin nila ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Papaluin nila ang kanilang mga sarili o sila ay papaluin ng mga kinuha nilang mamamalo. Eventually, sila ay ipapako sa krus. Di ba? Sa kanila, yun ay panata. O tinatawag nating sakripisyo na kanilang ginagawa. Akala ng marami ay natutuwa ang Panginoon doon. Hindi ho. Hindi po natutuwa ang Panginoon doon at yun ay baliwala sa Diyos. Ito po yun. Baliwala po sa Diyos yan. In fact, kahit na po ang mga kaparian, ang mga leader ng Roman Catholic Church ay hindi po nila nire-recommend na gawin nila yon. Oo. Pero siyempre, sa kanilang pag-aakala na kapag kanilang ginawa yon, may ibsan ang kanilang mga kasalanan, ay ginagawa nila yon. Sapagkat hindi naman gagawin yun ng mga tao na sa kanilang pag-aakala wala silang kasalanan eh. Am I right? Ang kanilang batayan yan napakarami kong kasalanan, ako ay drug pusher, ako ay maraming napatay, kaya gagawin ko yon. Taon-taon ay ginagawa nila yon. Kaya next week mas maraming mga turista ang dumarating sa Pilipinas upang panoorin lamang ang pagpipinitensya ng daang-daang mga Pilipino sa buong Pilipinas. At sisimula rin next week yung tinatawag natin babasa. Ito ba? Oo, mayroong tinatawag na Stations of the Cross. Oo. At gabi-gabi, makikita po ninyo, walang tulog po sila. Yun is a form also of sacrifices, di ba? O panata, o sacrament. At sila ay magpapasyon, aawit sila, di ba? Ng mga pasyon o yan ay mga words ng salita ng Diyos na ginagawa nila mga pasyon. Di ba?
Nang si Judas ay nagbitay, siyempre siya ay namatay. Mga ganun ba, hindi ba? Oo, hindi yata kasama yun sa pasyon eh. Inimbento ko lang yun eh. Siyempre, namatay, nagbitay eh. Tama ba ako? Totoo yun eh. Di ba? Ginagawa ko ng maraming tao yan. Sa pag-aakala nila, na matutuwa ang Panginoon doon. Hindi po. Hindi po. Okay. Ngayon, atin munang pag-usapan tungkol sa mga taong nakakaalam na sila ligtas. To those who are saved. To those who have been saved. Kung kayo ay bisita, maaaring hindi nyo mauunawaan ang salitang ito, pero mamaya mauunawaan ninyo. Alright? To those who have been saved, it means to those who have trusted Christ as their Lord and personal Savior. Okay. Ano po ba ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa obedience? Oo. Palagi natin binabanggit na kapag ikaw ay naligtas na at tinanggap mo na ang Panginoon sa puso mo, ikaw na ay anak ng Diyos. Amen po ba? John 1:12. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So therefore, nung ikay naligtas, a relationship was established. Oo. Ikaw na ngayon ay anak ng Diyos, at ang Ama ay matawag mo ng Abba, Father. Oo. So, palagi nang binabanggit na ano po ba ang tungkulin ng anak sa Ama? Sumunod. Am I right? Sumunod. At ang unang yapak ng pagsunod ay ano? Sumunod sa tubig ng bautismo. Ayan. Yan ang unang yapak ng pagsunod. Okay. Now, hindi ibig sabihin kung hindi ka sumunod sa baptism, hindi ka naligtas. Sapagkat kahit kailan, ang anumang binyag, ikaw man ay pinahiran ng laway, ikaw man ay tinuluan ng tubig, ikaw man ay binuhusan ng tubig o binisikan ng tubig o nilubog sa tubig, ay hindi po yun ang pagpapakilala ng kaligtasan. Hindi yun ang nagliligtas ng kaluluwa, kundi ang ating Panginoon Kristo. Pero ang bautismo ay nagpapakita na ikaw ay ligtas na. Alright? Kaya dapat ka lamang sumunod. Nakalagay sa 1 Peter chapter 3 and verse number 21. The like figure whereunto even baptism that also now save us. Malinaw po it saves us. From what? Not the putting away of the filth of the flesh. Hindi tayo niligtas ng bautismo sa pamamagitan ng pagtanggal ng ating kasalanan. Okay? Na may nang paniwala na marami. Di ba? Kaya nga, merong holy water. Di ba? Oo. Nasabi nila, yung holy water na yan ay nakakapagtanggal po ng kasalanan. Ay hindi po. Hindi po nakakapagtanggal ng kasalanan yan. Di ba? Pinturahan mo yung sarili mo ng pinturang epoxy. Oh, maligo ka. Hindi matanggal ng anumang tubig. Di ba? Ang epoxy paint. Kinakailangan maligo ka ng thinner. Oo, para matanggal yung epoxy. Oo, hindi pwedeng tubig. Lalo na po ang kasalanan. Hindi tinatanggal ng tubig ang kasalanan. Kahit tawagin mo pang holy water yan. Oo, pero ang taong naligtas na at tumanggap na sa ating Panginoon ay nagpabautismo. Anong dahilan? Upang magkaroon siya ng magandang konsyensya sa Panginoon. An answer of a good conscience toward God. Natural, pag ikaw ay sumusunod, meron kang good conscience. Am I right? If you're obedient, you have a good conscience. If you're not obedient, you have a bad conscience. See, that is what baptism do. In Acts chapter 2, verses 41 and 42, makikita nyo rito napakalinaw. Then they that gladly received His word. Kaya pag mayroon akong kinakausap na taong naligtas na o tumanggap sa Panginoon at binibigyan ko ng
assurance of salvation. Pagkatapos kong ibigay ang assurance of salvation, ang ibig sabihin ng kaligtasan, sinasabi ko sa kanya, tinatanong ko siya, nung tinanggap mo ba ang Panginoong Jesucristo, ikaw ba ay magalak? Masaya ka ba at tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo? Ba syempre, hindi ba? Ito ang sabi ng Biblia. They that gladly receive His word were what? Were baptized. Kung talagang tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, nang mayroong kagalakan, pabautismo ka. Am I right? Pero kung wala kang kagalakan, hindi ka naligtas. Di ba? Because natural yun na hindi po nangangahulugan na ang kaligtasan po ay nakukuha sa feeling o nakukuha sa pakiramdam o yung magkakaroon ka ng isang emotional joy sa puso mo pag save ka na at makakasiguro ka ikaw ay save. Pag ikaw ay naging masaya, hindi po yun Because salvation is not based on feelings. Salvation is based on knowledge. Makikita nyo Pero pag ikaw ay talagang naligtas, you receive Christ in your heart and you are glad about receiving Christ, you know what you're gonna do? You'll be baptized. Itong Ethiopian eunuch, diyan sa Acts chapter 8 yata yun, di ba? Nung tinanggap niya ang Panginoon sa puso niya, sa disyerto mismo, siya na nag-offer kay Philip. Sabi niya, Philip, anong makakapaghadlang sa akin na mabautismohan ako? Can you imagine that? Walang nag-o-offer ngayon yan. Tanungin mo yung isang taong tumanggap sa Panginoon. Nais ba nga bautismohan? Teka, pag-iisipan ko pa. You see, kung talaga ligtas ka, alam mo na save ka, hindi mo na kinakailangan pag-isipan yan Kinakailangan mo sumunod. Obedience is better than sacrifice. At dahilan dyan, doon nung nabautismohan ka, that is the only time that you are added to the ecclesia. And the same day, they were added unto them about 3,000 souls. You see? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Obedience in the waters of baptism. Yan ang kahalagaan ng bautismo. Ang bautismo, hindi po mahalaga sa kaligtasan. Pero ang bautismo ay mahalaga sa pagsunod natin sa ating Panginoon bilang pagpapahalaga sa ating kaligtasan. So ito yung tanong dyan. Pinapahalagahan mo ba ang kaligtasan mo? Pabautismo ka. If you are making salvation as the most important thing in your life, then you are going to follow and obey the Lord in the waters of baptism. Pangalawa, obedience in Christ-like living. Obedience in Christ-like living. So pagkatapos nating maligtas, at pagkatapos nating sumunod sa tubig ng bautismo, itinuturo na sa atin, kung paano tayo sumunod sa Kanya sa pamamagitan ng buhay ng isang tunay na anak ng Diyos. Ibig sabihin, iba na ang buhay ng taong ligtas sa taong hindi. Am I right? Iba na yung buhay ng taong nakakilala sa Panginoon kaysa yung tao na nakikilala lang ang Panginoon sa pamamagitan ng relihiyon. Ang tunay na pagkakilala kay Kristo ay sa pamamagitan ng Biblia. Ang hindi tunay na pagkakilala kay Kristo ay sa pamamagitan ng relihiyon. Alright? Maraming nagsasabing, Kristiyano ako. Tanong, saan mo nakuha yung pagiging Kristiyano? Di ba? Tama ba ako? Ano ang sagot ng marami? Yan po ay nanggaling sa aking mga magulang. Ay hindi na yun tama. Yan po ay nanggaling sa relihiyon. Hindi na rin yun tama. Sapagkat ang tama ito, ang tamang paraan ng kaligtasan ay nanggaling sa Bible. Ito lang. Ay nakakita ka na marami nagsasabing Kristiyano, hindi nakakabasa ng Biblia araw-araw yan. Tama ba ako? Oo. You see? Kaya,
paano tayo mabubuhay ng maayos sa lupang ito bilang anak ng Diyos kung wala itong Bible? Walang sino mang tao ang nagsasabing ako ay na kay Kristo, na mamubuhay ng maayos na hindi nagbabasa ng banal na kasulatan. Amen ba? Alright, tandaan nyo Okay, kaya nga sa aking radio program mula Lunes hanggang Biyernes, kahit yung 2 oras na yan, okay, sinabi lamang sa akin nung may-ari na political issues lang yan, legal issues lang yan. Social services issues lang yan. Aba, ang Bible issue rin yan. Am I right? Kaya pumayag na sila na in the next 10 to 15 minutes, anong ginagamit ko? Bible ang pinag-uusapan. Bible ang pinag-uusapan. Okay. So, obedience in Christ-like living. Okay. Ano nakalagay sa Romans 12:2? And be not conformed to this world. Huwag tayong sasang-ayon sa mundo. But be ye transformed by the renewing of your mind. Yung transform ay nanggagaling sa Diyos, napupunta sa puso at lumalabas sa ating katauhan. Hindi po transformation yung pagbabago ng muka. Ang tawag doon, rejuvenation. Hindi po transformation ang pagbabago ng ugali. Ang tawag doon, reformation. Naunawaan niyo ba ako? Turning over a new leaf. Hindi po yung transformation. Yung transformation po ay ito. Nung tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, tanampalataya ka, ikaw na ngayon, ang iyong katawan ngayon ay nananahan na ang banal na spirito dyan. Ang banal na spirito ang nagbibigay ng transformation sa puso mo. Upang ikaw ay mabago. Amen ba? Oo. Kaya pag nakausap mo, naging baptist yan. Pag yan naging baptist yan, abay matino yan. Na hindi yan perfecto, pero matino. Tama ho ba ako? Oo. See, wala nang bisyo yan. Wala akong makikitang mga baptist na nagna-nightclub. Wala. Wala ka nang makikitang mga baptist na nakikipag-date kung kani-kanino. Wala ka nang nakikitang baptist na naninigarilyo, umiinom ng alak, nagsusugal, nagda-drugs. Wala yan. Di ba? Tama ba ako? Wala kang makikitang baptist na ganyan. Pag meron kang nakitang member ko dito, sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa akin. Iuhulog ko sa 4th floor. Bakit? Kasi hindi na yun ang buhay Amen ba? Hindi na yan ang buhay. Wala pa naman akong iniuhulog sa 4th floor. Wala pa. Baka ngayon lang. Alright? Yun po, kinakailangan makita ang pagbabago sa buhay natin. Hindi perfect ang pinag-uusapan dito. Di ba? Kundi yung katinuan ng buhay ayon sa katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga nakalagay sa Romans 12:2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and acceptable and perfect will of God. So Colossians 3, verses 5 and 10. 5 to 10, nakalagay, mortify. Ano yung mortify? Patayin. Yan ang ibig sabihin po ng mortify. Patayin. Therefore your members, which are upon the earth. Kita nyo? Patayin. Kaya, imo-mortify ko sa 4th floor. Patayin. Ayan. Therefore your members, which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscence, and covetousness, which is idolatry. Alam nyo lahat yan, di ba? For which things sake, the wrath of God cometh on the children of what? Of what? Disobedience. Disobedience.
in the which he also walked sometime. Sabi ni Apostle Paul, lumakad kayo sa ganyan nung araw. When ye live in them. But now, ito nilagdagan niya, ye also put off all this. Tanggalin nyo rin to sa mga puso ninyo, sa buhay natin. Tanggalin natin to. Ano yon? Anger. Galit. Hindi ba? Kaya yung magagalit din dyan. Tanggalin nyo yan. Mauubos ang ngipin nyo sa galit. Wrath, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy communication. Hindi na po nagmumura ang Baptist. Hello? Kung si Duterte, Baptist yan, hindi magmumura yan. Hindi Baptist ano siya? Katoliko Kaya nagmumura Kaya nagmumura. Alright? Out of your mouth. Ito, verse 9. Lie not one to another. Hindi po ibig sabihin, huwag kang humiga. Huwag kang magsinungaling. Seeing that ye have put on the old man with his deeds, and have put on the new man. New man na po tayo. Okay. Na, unang-una, ang sabi sa atin, yung ba pinag-uusapan po natin, yung obedience in Christ-like living. That we will now get out of our evil habits. Ayan. Evil habits. Ephesians 4:22 to 24. That ye put off concerning the former conversation. Yung dating buhay mo, the old man, which is corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Pinag-aaralan po ito. Natututunan po ito. At habang tayo ay lumalakad araw-araw sa kalooban ng Diyos, at makikita natin yung mga pagbabagong yan sa ating buhay. Okay. Number 2, evil trade. Evil trade. 1 Thessalonians 5:22, abstain from all appearance of evil. Proverbs 4:14 to 19, enter not into the path of the wicked, and go not in the way of evil men. Avoid it, pass not by it, turn from it, and pass away. For they sleep not, except they have done mischief. And their sleep is taken away unless they cause some to fall. For they eat the bread of wickedness and drink the wine of violence. But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. The way of the wicked is as darkness. They know not at what they stumble. Evil trade. Kaya yung mga karir natin, yung business natin, dapat maganda. Hindi madaya, kundi honest. Amen ba? Sasabi ka ng korupsyon ng mga politiko, pero yung negosyo mo, corrupt din Di ba? Huwag mo na lang tapunan ng putik yung politiko. Kung ganun ka rin, sa negosyo mo, o sa karir mo, nandadaya ka. Meron nung ako nagtatrabaho nung araw, meron kaming bandiklak Sabihin sa isang empleyado, malilate ako, ikaw na magano ng ko See that? Ano yun? Di pandaraya yun. Di ba? You see? Then what else? Yung mga sa palengke, yung mga timbangan. May daya ang timbangan. Di ba? Yung mga simpleng bagay lang yun, nakalagay sa Bible yun. Madaya ang timbangan. See that? Maraming pandaraya sa negosyo. Huwag tayong ganon. Di ba? Pangatlo,
evil words. Ayan. 1 Corinthians 15:33. Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Linaw yan, di ba? Hindi ko na kinakailangan pang paliwanag sa inyo. And then, thirdly, sa buhay natin, yung obedience in cheerful giving. Amen ba? Yung, alam nyo, ang batayan ng buhay ng anak ng Diyos, giving eh. Kaya mahalagang-mahalaga to. Mahalagang-mahalaga to. Alright? Paano mo paggagastahin ng pera mo sa mga bagay na masama kung cheerful giver ka? Tama ba ako? Hindi na eh. See that? Why do I have to spend my money on things that are wrong? Di ba? I just will have to give my money to God. Let it be used for, by Him. You see that? Ayan. Obedience in cheerful giving. Sa tithe natin, sa increase natin, sa first fruit natin, sa sacrificial offering natin. And lastly, doon naman sa mga unsaved. Doon naman sa mga hindi ligtas o yung hindi nakakaalam ng kaligtasan. Yung hindi nakakatiyak na siya ay patungo sa kalangitan. Ano po ba ang dapat mong gawin? Obedience din to eh. Sa Acts 17 and verse number 31. Verse 30. Sabi, but in the times of this ignorance, God winked at. But now, what? Commanded all men everywhere to repent. Iniutos ng Panginoon sa lahat ng tao magsisi. Ikaw ba'y susunod? Tatalima ka ba? Obedience is better than sacrifice. The command is in Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Ano sabi? Sa Acts 16:31, believe. Not to bring Him a sacrifice, believe. Not to do good works, believe. Not to go to the priest, believe. Not to go to confessional, believe. Not to observe the sacraments, believe. Not to do penance, believe. Believe on the Lord Jesus Christ. And then what? Repent. At ibinasa kanina, di ba? Acts 17:30. God commanded all men everywhere to repent. Dalawa yan. Repent and believe. To obey means that you show you are humble and that you want to do something holy. Di ba? Alam nyo kanina, sa aking devotion sa radyo, kung nakinig kayo, meron akong 4 na pinagtibay dyan. Ano ba ang panalangin na pinapakinggan ng Panginoon? Lahat ba ng panalangin pinapakinggan? Hindi. Ano yung mga panalangin na pinapakinggan? 4 lang yan eh. Alright? Number 1, the prayer of repentance. Number 2, the prayer of humility. Number 3, the prayer of honesty. Number 4, the prayer of faith. 4 yan. Hindi prayer of sincerity. Maraming sincere, but most of them are sincerely wrong. Naunawaan niyo ba ako? Pupunta ka sa simbahan, luluhod ka, sincere ka. Hindi pinapakinggan ng Diyos ang sincere. Ang pinapakinggan ng Diyos, yung honest. Kaya 4 yun eh. Ang gusto nyo matuto, makinig kayo sa program ko. Sapagkat maraming tinuturo dun eh. Di ba? 4 yan. The prayer of repentance. Panginoon, ako'y nagsisisi ng aking kasalanan. Di ba? Hindi tulad nung pariseo na nagpunta ng templo. At siya'y
nakatingin sa langit at nakaganyan pa. Sinabi sa Diyos, Panginoon, na ako, okay ako kasi ginagawa ko lahat ng pinapagawa mo. Hindi katulad ng publikanong yan na nakaluhod doon. Anong sabi ng Biblia? Sino ang lumabas ng templo na inaring ganap o tinanggap ng Diyos? Yung panalangin ng isang publikanong makasalanan na hindi nga makaharap sa langit. Di ba? At sinabi lamang niya, Panginoon, maawa ka sa akin na isang makasalanan. Pero yung taong nag-pray dyan, nagmamayabang pa, hindi yan tinanggap eh. Naunawaan niyo ba ako? Oo. Halimbawa, nag-rosaryo ka, memorize mo ang rosaryo. Ilang Our Father yan. Ilang Glory be to the Father. Ilang Hail Mary, full of grace. Pagkatapos niyan, anong na-accomplish mo? Tanangin niyo. Di ba? Ulit-ulitin mo ang Hail Mary, full of grace. Ulitin mo yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Sabihin mo yung glory be to the Father. Ilan yan? Tanong, anong benefit? Wala naman Di ba? Yung ba, prayer of repentance? Wala. Walang prayer of repentance. Meron bang prayer of repentance sa Hail Mary, full of grace? Meron ba? Hello, members, meron ba? Wala Meron bang prayer of repentance sa Our Father who art in heaven, hallowed be thy name? Meron bang prayer of humility? Doon? Meron bang prayer of honesty? Doon? Meron prayer of sincerity. Am I right? Oo. Sincere ka. Hindi pinag-uusapan yung sincere. Honest ang pinag-uusapan. The prayer of faith. O maaari merong faith dyan. Saan? Sa Rosario. Hindi sa Panginoon. You see that? Yun ang tinatanggap na panalangin ng Diyos. Naunawaan niyo ba ako? Ayan. Ngayon, kung talagang gusto niyo maligtas, yun. Kahit na 24 oras ka manalangin na rosaryo, o 24 oras kang nakaluhod sa imahin. Tulad ng ginagawa ng nanay ko nung araw, bago siya naligtas. Ginagawa ng aking mga lolo at lola nung araw, bago sila naligtas. Yung hanggang sumakit ang kanilang mga tuhod, hanggang magdugo ang tuhod ng nanay ko. Di siya tumatayo. Pero, pagtayo niya, meron ba siyang katiyakan ng kaligtasan? Wala. Ikaw, ginagawa mo yun. Pagtayo mo, nakakatiyak ka ba na ikaw iligtas? Hindi. Yan ang sabi. To obey is better than sacrifice. Alright? So, obey Him by repenting of your sins. Obey Him by believing in the Lord Jesus Christ. And you will be saved. Shall we stand? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong biyaya, sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po sa mensaheng aming narinig. Nawa, ang mensaheng ito ay magbibigay po ng kabaguhan sa aming mga buhay. At ang mga katotohanan ito'y matanggap po ng ilan kahit na mahirap, kahit na masakit. Subalit, totoo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.